Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-babu thamin, chapter 8 sa Kitabus Salah, fil imamati fis salah. Ang pag-iimam sa salah. So nadaanan na natin ng pahapyaw yung 5 katangian kung sino ang pinakakarapat dapat na maging imam sa jamaah. Ng jamaah ng mga nagsasala, ilan ang minimum? 2. Isang imam at isang ma'mum. Yun ay may tuturing ng jamaah at ang isa sa kanila ay imam. So yung una, ajwaduhum qira'atan, ang pinakamainam sa kanila sa pagbasa. Pero itong ang pagbasa na ito, bagaman tinutukoy dito pagbasa, not necessarily pagbasa lang ito. Siyempre, yung marami siyang nakabisado, pagbasa ayon sa tajwid. Hindi yung maganda lang yung tono, bumasa. Pero wala naman sa tajwid, sablay yung tajwid. May ganun eh. Kung hindi ka marunong, papakinggan mo, ang ganda ng boses o ang ganda ng pagkakabasa. Pero sablay naman sa tajwid. Okay? So dito, ajwaduhum qira'atan, pinakamainam sa kanila sa pagbasa, kasama yung lahat ng aspeto ng pagbasa. Kahit nga yung pag-unawa sa binabasa. Wa huwa alladhi yutkinu qira'atal Qur'an, ito yung tao na mahusay sa pagbasa sa Qur'an. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin. At ang tao na ito ang may pinaka mainam na kakayanan na mabasa ito sa kumpleto na pamamaraan ng pagbasa. At gayon din siyempre, sa kiraan na sinasabi dito, kasama nito yung al-ilmu bifikhis salah. Sa pinakakarapat dapat na maging imam, kasama nung kaalaman niya o kakayanan niya sa pagbasa, yung kanyang kaalaman sa fiqhus salah. Sa fiqh, sa mga batas o sa mga panuntunan sa salah. Okay? Hindi porke yung bang marunong o mahusay bumasa, pwede na. May narinig ako minsan sa lecture, meron daw imam, nagsujudus sahwi. Nagsujudus sahwi. Tinanong siya ng mga tao, bakit ka nagsujudus sahwi? Wala naman kaming nakitang mali. Yung imam, nagsujudus sahwi daw siya kasi nung habang nag-iimam siya, nakalimutan nilang patayin yung speaker sa labas ng masjid. Kasi nagganon ang ginagawa sa ibang mga masjid para hindi ito, kumbaga, nakakaabala sa mga tao sa labas ng masjid. O merong ibang masjid na maaring may ingayan din kapag sabay-sabay sila na nagsasala, tapos merong speaker, pinapatay nila yung speaker sa labas, natitira yung speaker sa loob. Nakalimutan daw niyang patayin yung speaker sa labas, kaya siya nagsujudus sahwi. Tama ba yun? Bakit? O, walang kinalaman sa sala yung speaker. Kung mapatay mo yun o hindi. So, yun, kailangan yung fiqhus salah. Kailangan yung kaalaman sa sala. Halimbawa, tayo dito, Salatul Eid. Diba, sa Salatul Eid, ang unang takbir o yung takbiratul ihram sa unang rak'a susundan ng 6 na takbir. Tapos yung pangalawa, takbir ng para sa pangalawang rak'a susundan ng 5 takbir. Hindi ako nagtakbir ng 5, isa lang. Yung takbir lang ng pagtayo, pero hindi ako nagsujudus sahwi kasi sunna naman yun. Sunna yun, hindi yung kailangan magsujudus sahwi doon. Sinasadya mo man o nakalimutan na hindi gawin ng bagay na yun, sunna yun, walang problema. So ito ang dahilan din kung bakit dinire-diretso na natin itong Kitabus Salah. Ubusin natin ito inshallah hanggang sa matapos natin itong Kitabus Salah.
Kasi napakahalaga ng mga usapin dito. Kaya kailangan yung imam, meron siyang fiqhus salah, kaalaman sa fiqhus salah. فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ هُوَ أَجْوَدُ قِرَاءَةً وَمَنْ هُوَ أَقَلُّ قِرَاءَةً مِنْهُ لَكِنَّهُ أَفْقَهُ قُدِّمَ الْقَارِئُ لِأَفْقَهِ عَلَى الْأَقْرَإِ غَيْرَ الْفَقِيهِ. So kung halimbawa daw merong dalawang pagpipilian na imam, okay? Meron dalawang pagpipilian na imam. Isang mahusay bumasa at isang hindi kasing husay nung isa pa pero maalam siya sa fiqhus salah. Mas uunahin na maging imam ang mas maalam sa fiqhus salah kahit hindi siya kasing husay nung isa. Intindihan nyo? Oo, lang kayo ulitin ko nga. Parang gano'n nagdududa ako sa mukha ng kambal eh. Dalawang pagpipilian. Yung isa mahusay talaga, magaling magbasa. Pero hindi siya masyadong maalam sa fiqhus salah. Okay? Yung isa, marunong din naman pero hindi kasing galing nung isa. Pero maalam sa fiqhus salah. Ang mag-iimam sa kanila, ang mas karapat-dapat maging imam sa kanila, yung pangalawa. Quddimal qari al-afqah al-aqra ghayr al-faqih. Uunahin ang marunong bumasa na mas maalam kaysa doon sa mas marunong ang bumasa o pinakamarunong ang bumasa pero hindi naman siya masyadong maalam sa fiqhus salah. Kasi nga yung salah, ito nga, yung dapat ma-realize din ng tao. Hindi lang ito yung pagbasa ng suratul Fatiha at ng ibang sura. Kasi minsan, may narinig akong nagreklamo minsan. Yung imam daw, paulit-ulit lang yung binabasa. Walang problema yon. Walang problema paulit-ulit yung imam sa binabasa niya sa salah. Kasi ang salah, hindi lang naman ito nga pagbasa ng Fatiha at ng ibang sura. Kasama rito yung ruku, kasama rito yung sujud, kung paano ito pinapainam ng imam. At syempre sa paggagantimpala sa salah, kanya-kanya tayo ng gantimpala. Ngayon kung yung imam na yun, ganun na yung binabasa niya, magagantimpalaan din siya doon. Wala siyang ginagawang masama doon sa ginagawa niya. Pero ikaw, na ma'mum, na mapanghusga, kumbaga mapanghusga ka na pinipintasan mo yung imam pare-pareho, yun yung laging binabasa niya, pakialam mo, siya yung imam eh. Gusto mo ikaw mag-imam para basahin mo yung gusto mong basahin. Okay? Yung imam wala problema, ikaw ang may problema. Yung nagrereklamo. So, yun yung isang example na yun nga, mahalaga rin yung kaalaman sa fiqhus salah. Bagkus ay maaring ang mas mahalaga pa ito. Okay? Sige, hafid nga, maganda magbasa ng Quran. O hindi naman niya alam kung anong gagawin kapag nakalimutan niya yung tashahhud pagkatapos ng pangalawang rakaah. O hindi niya alam anong gagawin niya. O hindi niya alam ang gagawin niya kapag halimbawa nagtatashahhud na siya tapos merong ma'mum nagsubhanallah. Wala namang mali sa sala niya. Parang yung kambal. Okay? So kailangan yung fiqhus salah. Okay, kasi ang hahatulan sa sala, hindi lang yung pagbasa. Lahat, kabuuan ng sala yung hahatulan, kumbaga bibigyan ng score sa sala, hindi lang yung pagbasa. Okay? Falhajatu ilal fikhi fis salati wa ahkamiha asyaddu minal hajati ila ijadatil qiraah. Ito. Ang pangangailangan sa fiqhus salah sa pag-unawa sa mga panuntunan at batas sa sala at mga kumbaga hatol dito ay mas matindi kaysa sa pangangailangan ng jamaa sa husay ng imam na bumasa. Okay? Pero syempre, hindi naman ibig sabihin ito na kumbaga, syempre makatarungan nga rin yung aplikasyon nito, inshallah. Kaya nga, uunahin ang fiqhus salah actually.
Pagaman, napapaloob siya dito sa number 1, tinukoy lang kiraa. Pero yung kiraa na ito, inuunawa natin katulad ng sinabi ko kagabi. Inuunawa ito sa pangkalahatan na kahulugan. Okay? Pagbasa, pag-unawa, tajwid, o yung ahkamus sala, fiqhus sala, kasama yung lahat-lahat insyaAllah. So number 2, thumma al-afkahu ala-alam bis sunnah. So kung pareho sila ng nakabisado, halimbawa dami ng nakabisado, pareho sila ng husay, pareho sila ng nalalaman sa fiqhus sala, syempre yung sumunod na pagbabatayan yung kanilang kaalaman sa sunnah. So ito na ngayon nabanggit ko rin kagabi na may narinig ako sa lecture, magkasama raw minsan sina Sheikh Bin Baz at Sheikh Al-Albani, rahimahumullah. Ang pinag-iimam ni Sheikh Bin Baz sa kanila, si Sheikh Al-Albani. Kasi pare-pareho naman silang hafid. Pare-pareho silang nakabisado nila yung buong Quran. Pero si Sheikh Al-Albani, dahil siya ay muhaddith, obviously, mas marami siyang alam na hadith. Mas marami siyang alam na hadith. At ganyan din maaaring mga hulugan kasi na kapag maalam ang tao sa hadith, mas maalam siya sa ahkam. Kasi ang malaking bahagi ng ahkam, ng mga panuntunan sa Islam, saan ba makukuha? Sa hadith, di ba? Sa Quran, wala masyadong binabanggit doon. Kasi kung lahat ng ahkam nasa Quran, di humaba yung Quran. Di ba? Naging encyclopedia yung Quran. Pero yung Quran ay ginawa ni Allah na concise. So, ang tao na maalam sa sunnah, maaari nating masabi na maalam din automatically sa fiqh. Insyaallah. فَإِذَا اجْتَمَعَ imaman mutasawiyan fil qira'ah. Ito na nga. Kung meron dalawang imam na pareho sila ng dami ng nakabisado o pareho sila ng husay sa pagbasa, lakin ahaduhuma afkahu wa a'lam bis sunnah, subalit ang isa sa kanila ay mas maalam sa sunnah, kuddimal afkah. Uunahin na maging imam yung maalam sa sunnah. At merong hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na nailagay kung sino yung nagtipon nito. Fa in kanu fil qira'ati sawaun fa'alamuhum bis sunnah. Kung sila ay pareho lamang sa kanilang husay sa pagbasa o nakabisado, dami ng nakabisado sa Quran at hindi sa kaalaman sa fiqhus salah, kukunin bilang imam yung mas maalam sa sunnah. At kung pareho pa rin sila, pantay pa rin sila. So ang pangatlong criteria, kung sinong mas karapat dapat na maging imam, thummal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. So mas gagawing imam yung naunang naghijra. Ngayon syempre, practically ito ay doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ngayon applicable ba ito? Maaring applicable pa rin kasi meron pa rin namang hijra hanggang sa panahon natin ngayon. Wala nang hijra mula sa Makkah patungong Madina, pero nananatili ang hijra mula sa biladul kufur, sa mga lugar ng mga hindi mananampalataya patungo sa lugar ng mga Muslim. Kahit isang community lang ito ng mga Muslim. So sinong mas nauna sa kanila na maghijra, yun ang mas karapat dapat na imam. Kung pareho sila ng pagbasa, pareho sila ng dami ng nakabisado, pareho sila ng kaalaman sa sala, uunahin o priority maging imam yung naunang naghijra. Idha kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawa. Kung silang dalawa ay pareho ng kaalaman sa Quran at sa sunnah. So halimbawa dito, so mauna yung naunang naghijra, kumbaga. Kung pareho sila sa kaalaman sa Quran at sa sunnah. Unahin na maging imam yung nauna na naghijra. Okay? Pero syempre, hindi naman porke nauna, siya na yung mag-iimam. Kasi nga, kondisyon pa rin nga yung, actually priority na kondisyon yung Quran at yung sunnah. Kaalaman sa Quran at sa sunnah at syempre yung fiqhus salah. Ngayon, kung pare-pareho sila lahat, sabay sila naghijra.
Thumma al-aqdamu islaman, mas magiging priority mag-imam yung naunang nag-Muslim. Kung pinanganak na Muslim, ngayon, di ba? O di, maaari nating masabi na mas mauuna siya na maging imam. Mas priority siya na mag-imam. Idha kanu fil hijrati sawa, kung sila ay sabay na nag-hijra. At panlima, thumma al-akbaru sinnan, ngayon kung sila nga ay pare-pareho, idastawiya fil umuril madiya kullaha, kung pare-pareho sila sa lahat ng apat na naunang nabanggit, sa pagbasa, sa kaalaman sa Quran, at sa fiqhus salah, sa kaalaman sa sunnah, sabay silang naghijra, o sabay silang nagmuslim, magiging priority na mag-imam yung mas matanda sa kanila. Kuddima al-akbaru sinnan, uunahin na maging imam yung mas matanda sa kanila. So merong hadith, iniulat ito, hindi rin nabanggit dito yung sino nagulat. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum salaman wa fi riwayatin sinnan. Kung sila ay sabay na naghijra at sabay silang nagmuslim, kumbaga, ang uunahin yung mas matanda sa kanila. At yun nga sinabi, wala yaummukum akbarukum. Ang magiging imam ninyo ang pinakamatanda sa inyo. At tinugtong dito, faidastawiya fi jami'i ma sabaka kuri'a bainahuma. At kung lahat sila pare-pareho, may tanong na naman, yung kambal ganyan, hindi naubusan ng tanong yan eh. Si pareho lahat. Tapos kambal pa. Sige, sabihin natin kambal, magkamukha pa sila. Kuri'a, bainahuma, kuri'a, ibig sabihin, magpapalabunutan. Okay, magpapalabunutan sila. Faman galaba fil kur'a, kuddim. So yung palabunutan, ito ay pinahintulutan. Okay, kasi akala nung iba, hindi raw pwede kasi parang sugal. Parang lang, parang sugal pero di siya sugal. Kasi sugal, malinaw sa sugal, may pusta. Okay, pero doon sa Qur'ah, walang pusta. So pwede yung palabunutan, insyaallah. Pwede yung palabunutan. Ang sugal, nagiging sugal kasi doon sa yung pusta. Okay, yung pusta. Kahit paano siya maliit na pusta na kumbaga parang minamaliit lang ng tao, kala niya hindi siya sugal. Halimbawa, yung, di ba nauso yung sa labas ng eskwelahan, yung meron nagpapalabunutan, yung may sisiw na may kulay, tas kung ano-ano pang pwede mong mabunot, sugal pa rin yun. Kahit maliit yung pusta, maliit yung premyo, yun sugal yun na malinaw. Pero yung palabunutan, wala ka namang pusta, walang sugal doon, inshallah. Ito na yung tinatanong ni Ahmad din kagabi. Halimbawa, meron kang bisita, sining dapat mag-imam sa inyo? Wasahibul bayti ahakku bil imamati min dayfihi. Ang may-ari ng bahay ay siya ang mag-iimam kaysa sa kanyang mga bisita. Okay? So katulad ng kalagayan nga ng imam ratib. So dito, di ba, sinabi, priority mag-imam yung maalam sa Quran. So, halimbawa, merong hafid, darating siya sa isang masjid, hindi niya pwedeng paalisin yung imam. Nalaman niya yung imam, hindi hafid. Alis ka muna dyan, ako muna mag-iimam kasi hafid ako, hindi pwede. Okay? So, yung imam ratib, mas may karapatan siya kaysa sa anumang nabanggit dito na 5. Ma-override kumbaga yun. Okay? Ganon din sa bahay. Dadalaw yung hafid sa bahay nung hindi hafid. Yung hindi hafid ang may karapatan na mag-imam doon. Pero syempre, pwede niya naman pagbigyan yung hafid. Sabihin niyo doon sa hafid, siya mag-imam. Pwede naman, walang problema. Tinutukoy lang natin dito yung priority na mag-imam. At mainam na matukoy ito kasi madalas ito yung nagiging sanhi ng kaguluhan sa mga jamaa. Okay? Nag-away-away yung mga tao, sino mag-iimam. Maya-maya 3 na yung masjid kasi 3 na silang nag-aaway. So, dapat malinaw ito, okay? Kasi baka mamaya dito,
may Al-Hijra 1, Al-Hijra 2 na. Yung kambal, nag-away, may naghiwalay na rin sila. May Al-Hijra na doon sa kambingan, sa kabila. So, ganito pipiliin yung imam, inshallah. So, merong hadith, yung tungkol doon sa bahay, at yung may-ari ng bahay at kanyang mga bisita, la ya'umman ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. So, hindi raw maaari mag-iimam ang sino man sa sino mang tao sa kanyang bahay. Okay, kung nandun ka sa bahay ng tao, siya yung mag-iimam. Inshallah, di ba na lang na mag-request siya na ibang mag-imam. At gayon din, wala fi sultanihi. So, ang pinaka-priority na mag-imam. So, ito, di ba, may 5 na tinukoy, priority mag-imam. So, ma-override nito yung pagiging imam or ratib, official na imam. Ma-override din nito yung may-ari ng bahay, pagiging may-ari ng bahay, siya ang mag-iimam sa bahay niya. At yung sultan. Yung sultan, siyang mas karapat dapat na mag-imam. Kaya nga si Omar bin Khattab, si Abu Bakr Siddiq, si Omar bin Khattab, si Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib, lahat sila rin ang imam ng masjid. Okay? Wakada as-sultan ahakko bil imama min gayrihi. Wahuwa al-imamul a'dam. Yung sultan o yung pinuno ng Muslim, ng mga Muslim sa kanilang lugar, siya ang kauna-unahang karapat dapat na maging imam. At siya nga yung kinikilala bilang pinakamataas na imam. Liumumil hadith al-madi qabla kalil. At yun sa general na kahulugan ng hadith na binanggit kanina. At yun ay iniulat nga ni Imam Muslim. Na yung may-ari ng bahay, siya ang mag-iimam, at yung sultan, yung pinuno ng mga Muslim, siya ang mag-iimam. Pero ngayon, problema ngayon, yung merong mga organisasyon, yung posisyon ng imam o ratib, inilalagay nila sa iba. Yun nga, kumukuha sila ng hafid, tapos gagawin nilang imam yun, pero hindi naman nila binibigay yung karapatan at yung authority ng imam o ratib sa kanya. Yung nagdidesisyon pa rin kung kailan mag-iikama, yung manager ng Islamic Center, hindi yung imam ng masjid. Hindi pwede. Kung gusto niya, siya yung mag-imam, kasi siya naman din nga yung, kumbaga, karapat dapat din na mag-imam. Siya yung karapat dapat na mag-imam. Siya na yung maging imam. Huwag na siya maglagay ng imamur ratib. Kumbaga, huwag na siya maglagay ng imamu ar-ratib. Siya na yung mag-iimam. Kung gusto niya na siya yung masusunod kung kailan mag-iikama, kung kailan magsasala. At ganyan din, wakadalika imamul masjid ar-ratib awla min gayrihi. At ganyan din, yung imamul ratib, siya yung pangunahin sa pag-iimam kaysa sa iba pa. Liban sa kanya. Liban sa kanya. Illa minas sultan. Liban na lang sa sultan o pinuno ng mga Muslim. Pero syempre lilinawin din natin dito. Okay? So tinutukoy dito na sultan na pinuno ng mga Muslim na pangkalahatan. Okay? Hindi yung yung manager lang ng Islamic Center, nagtalaga siya ng imam, tapos ganun nga yung mangyayari, hindi niya binibigay yung karapatan ng imam. So dito, nilinaw nga, so merong 3 na maaring mas priority sila na mag-imam kaysa doon sa 5 na nabanggit. Okay? Yung tao sa kanyang bahay, yung imam o ratib, yung official na imam, at syempre yung sultan o pinuno ng mga Muslim. Hatta in kana gayrahu aqra'u minhu wa a'lam, kahit pa may ibang mas maalam sa kanya sa pagbasa o mas marunong magbasa, mas mahusay magbasa o mas maalam. Ang sultan ang mauuna na mag-iimam dapat, o hindi siya pwedeng papalitan na merong ibang mag-iimam, liban na lang sa kung gugustuhin nga niya na may ibang mag-iimam. Ganoon din yung imam o ratib at ganoon din yung tao na may-ari ng bahay. So nga, yung hadith kanina, nabanggit muli dito, la ya'ummanna
ar-rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Hindi maaring mag-imam ang sino man sa tao na may-ari ng bahay. Hindi pwede mag-iimam ang sino man sa inyo sa may-ari ng bahay na kung saan siya pumunta o sa pinuno ng mga Muslim kung saan siya pumunta. So yun ang mas may tatlo lang na maaring ma-override kumbaga nitong tatlo na ito, nitong lima na ito na mga kondisyon kung sino ang mas karapat-dapat na mag-imam. At yung lilinawin nga rin natin muli, yung sultan na tinutukoy dito sultan na pinuno ng mga Muslim. Gobernor ng mga Muslim, halimbawa, noong panahon ng mga khalifa, yung khalifa mismo, syempre, o yung general ng hukbo ng mga Muslim. Pero kung maliit na organisasyon, halimbawa, hindi siya sultan. O maaaring meron siyang mga otoridad na katulad ng sa sultan, pero ang sultan na ito ay sultan talaga na pinuno ng mga Muslim sa pangkalahatan. So susunod, inshallah, man tuhram imamatuhu, sino ang ipinagbabawal sa kanya na mag-imam. So bukas na natin ito matatalakay. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.